Disgrasya ang inabot ng isang pampasaherong jeep sa Angono, Rizal. Paliwanag ng tsuper, nawalan siya ng preno. Pero iba ang kwento ng ilang pasaherong sakay ng jeep. Live mula sa Angono, Rizal, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. 16 ang sugatan matapos sumalpok ng jeep sa isang puno. At dito nga sa pinangyarihan, ito yung puno sa aking likuran. At ayon dito sa mga pasahero, may hinahabol daw itong jeep na isa pang jeep bago nangyari ang aksidente. Nakahandusay pa sa kalsada ang ilang pasahero habang ang ibang sugatan na isa-isang itinatabi sa bangketa. Ganyan na naging eksena mag-alas 8 kagabi matapos bumangga sa puno ang isang pampasaherong jeep sa Angono, Rizal. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng jeep sa lakas ng impact. Sa CCTV video ito, makikita ang paggalaw ng kamera dahil sa lakas ng pagbangga sa puno. Sa mismong binanggang puno na akabit ang CCTV. Kwento ng isang pasahero, may nakasagutan daw na isa pang jeepney driver ang kanilang driver bago bumangga. Nagkakapikunan po yung dalawang jeep. Kakarera po sila. Simula Taytay. Sabi ng driver kasi namin, ako pa yayabangan nyo. Tapos, nung nandito na po sa SM Angono, ang sabi ng driver namin dun sa isa, magsakay ka kasi, huwag kang puro bomba. So yun, doon na po napikon yung jeepney driver nung kabila. Ginit-git na. Tinamaan daw sa likurang bahagi ang jeep dahilan para habulin niya ito. Ilang beses na raw nakiusap sa driver ang ilang pasahero na huwag nang habulin na nakaaway. Sinaway na po ng mami ko. Sabi po ng mami ko, Kuya ba, pwedeng wag hayaan mo na kasi may mga sakay kang bata. Sabi, Kuya, may sakit ako sa puso, sabi ng mami ko. Piniga pa po lalo. 16 ang sakay ng jeep at lahat ay nasugatan. 4 sa mga nasugatan ay minor de edad, kabilang ang pinsan ni Ray na napasukan daw ng bubog ang mata. Tumangging humarap sa kamera ang driver ng jeep. Pero ayon sa kanya, nawalan siya ng preno bago bumangga sa puno. Nangako siyang sasagutin lahat ng gastusin sa ospital ng mga nasugatang pasahero. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Iga, nandito ako sa lugar kung saan nangyari yung aksidente at ito nga puno na nasa aking likuran, yan yung puno kung saan bumangga yung jeep at makikita yung mga uka at talagang mararamdaman sa mga uka na yan kung gaano kalakas yung impact. Sa paligid niyan ay nagkalat pa yung langis mula doon sa bumanggang jeep at nandiyan pa yung mga debris or yung ibang mga bahagi nito na nabasag dahil sa pagkakabangga. Ito rin, medyo makalat pa rin dito, may ilan pang mga gasa na mula sa mga nasugatang biktima. At lalong hindi nakatulong sa aksidente o doon sa pagkawala ng preno ng driver, itong forma ng kalsada rito sa Angono. Dahil kung makikita nyo, pababa yung kalsada rito sa Angono. Galing doon, dyan sa kalsada na yan, itong jeep, galing daw itong Taytay. At ayon sa mga pasahero, paglagpas pa lang ng tulay dito sa may Angono na nandun sa bandang unahan, ay nawalan na ng preno itong kanilang jeep. At ito nga't pababa, bumulusok bago sumalpok doon sa puno. At ayon sa pulisya, yung ilang mga sugatan ay itinakbo pa sa iba't ibang mga ospital dito sa Angono. At meron din naman na itinakbo sa Binangonan at meron din daw itinakbo doon sa Makati kung saan mas malapit doon sa kanila at mas may mag-a-attend na mga doktor o mas may magbibigay ng kanilang pangangailangan. At itong driver kasalukuyan nandun pa sa police station at hinihingan pa ng salaysay. Live mula rito sa Angono, Rizal, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.